isang karangalan po ng Hatunay Heritage Society na amyang pinatasan ng Pamilya Victoria upang humawak sa proyekto na to. Na makilala po siya at hindi lang sa Hagunoy, sa buong Bulacan, at soon to be a national artist po natin ng visual arts. At nawa po yung dasal natin na sana ay makumpleto natin ang mga requirements. Ang mga andito po ay talagang nag-ubos ng oras para po maumpisahan ang programa na to, na ako po yung nagpapasalamat na andito po sila. Umpisahan po natin ang lahat po ng programa ay umpisahan sa isang maikling pananalangin. At ito po ay pangungunahan ni Bishop Serif Francisco po. Hello. Sige po, kung meron po kayong kakayahang tumindig, ngayon po kayong tumindig, tayo manalangin. Dakilang Diyos na may likha ng buhay, Ikaw ang nagkakaloob ng iba't ibang magagandang talento sa iyong mga nilikha. Ngayong hapon, kami nagkakatipon upang kilalanin at bigyang parangal ang isa naming kababayan na pinagpala mo na maging ama ng arte, Father of Artists, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan ng patuloy na pagkakaloob mo ng mabubuting bagay sa iyong mga nilikha. Ngayong hapon, dalangin namin na yung pangunahan ang gawain ito upang ang adhikain ng iyong mga lingkod na pinagkatiwalaan ay may pagpatuloy at makamit ang kanilang nilulunggati upang maging national artist, visual artist, ang aming kapatid na Pablo Victoria. Salamat sa kanyang pamilya na nakasama namin ngayon. Salamat sa mga kaibigan, mga kababayan na nakikisa sa magandang adhikain. Naway pangunahan mo kami, patnubayan mo kami, at ikaw ang siyang maranasan namin aming pagdiriwang na ito. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Bishop, sa magandang panalangin na inyong binigay sa amin. Ngayon naman po, para hindi po tayo magtagal, ang susunod po natin, pagkatapos ng opening prayer, siyempre po ay susundan natin ang national anthem. Tumayo po na. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alam ng puso sa libing mo'y buhay, lupang hindi ng tulad magiging sa manlulupin, di ka masisig sa naglagang puno sa sinulang sa langit mong baba, may lupang pula at awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawat mo'y tagumpay na nanginginig, ang ituloy at araw na kailan pa may magiging, lupa ng araw na walang ipagsimba, ukay langit sa piling mo. Ang ibigaya na pagkay mga kapit, na mamatay ng dahil sa'yo. Po ay umpisahan na po natin ang ating programa. Tayo po ay pangungunahan po ng welcome address ni Attorney Nikki Magandang hapon po. Tanggalin ko na po yung mask ko. Sa ngalan po ng ating pong Governor Daniel R. Fernando at ang bumubuo po ng Pamahalang Panlalawigan ng Bulacan, welcome po muna sa ating pong hiyas ng Bulacan para po sa natatanging pagtitipon ng pagbubukas ng ating exhibit ngayong araw. Alam niyo po, ito pong mga ganitong palatuntunan, programa,
ay lubos po na ikinasasaya ng ating pong governor dahil po si governor ay isa rin pong artista. Nakilala po siya dahil po sa kanyang pakikilahok sa teatro, sa Pinilakang Tabing kung tawagin, at sa pelikula. Si Governor po ay isang masugid na tagapagsulong ng sining at kultura sa ating lalawigan ng Bulacan. Kaya po, ito pong ganito ang pagkilala sa kanyang kapwa lingkod sining ay isa pong malaking kasiyahan para po sa kay Governor at sa ating pong lalawigan ng Bulacan. Ako po kasi ay tubong Hagonoy din po. Ako po ay taga Santa Elena. Ayan. Kaya po, napakasarap pong makita at napakasaya po na nakikilala yung isang kapwa natin Hagonoeño. Lalo na po sa isang larangan na madalas ay naiisang tabi ng mga kasalukuyang kabataan. Yung sa pamamagitan po, nito pong pagkilala natin sa sining na isinabuhay na talaga namang itinaguyod ng isang kapwa Bulakenyo na ipapaalala natin sa ating mga kapwa Bulakenyo kung gaano kahalaga, kung gaano ka-importante yung pagpapahalaga sa ating sining at kultura. Sabi nga po, yung sining daw, ito ay kakambal ng kasaysayan. Kakambal dahil sabay silang lumago, sabay silang lumaki, at sabay silang yumabong. Kaya po yung sining at kasaysayan natin, ito yung saksi sa kung paano nabuo yung ating pamayanan, sa kung paano nabuo yung ating kaisipan bilang nagkakaisang Bulakenyo. Sana po sa pamamagitan po ng mga sining ni Professor Pablo Victoria ay lalo po natin inspirasyon yung marami pang kabataan na linangin din yung kanilang mga kakayahan, pagyamanin din yung kanilang mga passion sa sining at sa kultura, nang sa gayon po maipamana natin sa mga susunod pang henerasyon yung mga sining at kultura ng ating mga ninuno. Sa mga kapamilya po ng ating pong Professor Pablo Victoria, maraming salamat po sa inyong pagparito at sa pagpapaunlak sa amin na maitanghal yung talaga naman pong katanging-tanging mga likha ng ating pong Professor Pablo. Sana po ay magtulungan po tayo na patuloy pang paunlarin yung kultura sa ating pong lalawigan ng Bulacan. Kilala po ang lalawigan ng Bulacan dahil sa ating sining at kultura. Sana po hindi ito matapos sa mga henerasyon lang ngayon. Yung pagdating po ng modernisasyon, gamitin natin, sulitin natin ipakilala yung mga sining at kultura ng ating mga ninuno. Doon natin dalhin para naman makita ng mga kabataan. Kasi nandun yung mga kabataan Nandun sila sa kanilang social media, nandun sila sa iba't ibang mga website. So sana po gamitin din natin. Yun po yung isa sa mga tinataguyod ng ating pong PIHACTO sa pangunguna po ni Dr. Eli, na yung mga natin, maipakilala natin sa pamamagitan ng mga modernong pamamaraan. At syempre, yung mga ganito na mga exhibit, hindi po sana ito yung huli. Sabi nga po, talagang tinatarget natin, hindi lang sa lalawigan ng Bulacan, makilala ang ating pong Professor Pablo Victoria. Sana po makilala sa ibang lalawigan, makilala sa buong Pilipinas, hanggang sa maging national artist ang ating pong Professor Pablo. At yun lang po, muli po sa ngalan po ng ating pong Governor, ginagalang Daniel R. Fernando. Si Vice Governor po ay papunta rin po yata or magpapadala rin po ng kanyang kinatawan para magbigay rin ng kanyang pagbati. Sana po patuloy tayong magkatuwang. Nandirito lang po lagi si Governor. Nandirito lang po lagi ang ating PIHACTO. Nandirito lang po kaming lahat para po magkakatuwang nating isulong, itaguyod, magyamanin ang sining at kultura sa ating lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Naman po ay ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay sa pamilya Victoria po na pinangungunahan po ni Dr. Rowena Victoria Rivera. Isa sa hinahangaan ko po. Isang masaya at alukalang pagbati po mula sa aming buong pamilya Victoria, mula sa Amerika ngayon, at sila po nakikisa sa ating lahat sa pagbati sa inyo lahat na sa mapagpala at magandang araw. Kayo po aming din kami na mahal na kababayan sa Bulacan at
panunod. Kasama ko po ito sa aking tabi, aking very caring husband, si June Rivera, at ang aming mga anak na si Paul Christian at wife na si at kasama din po ang aming mga anak na nasa Amerika, si Paul John Norman Vincent Paul. At ngayon po, gusto ko iparating sa inyo na 40 years ago, my father was given the Bulacan Award right here in this place, Malolos, Bulacan, in 1983. And I don't know how old na po itong building na ito, ang Hiyas ng Bulacan. At alam ko po nakikinig siya ngayon because binigyan po siya ng award ng Hiyas ng Bulacan. At noong 1984 naman po, binigyan naman siya ng natatanging anak na Hagonoy bilang isang dalubhasang pintor. At back in 1973, nabigyan din po siya ng ating former President Ferdinand Marcos Sr. at Madam Imelda Marcos sa Malacanang bilang isang natatanging Pangulo ng Art Association of the Philippines. At kami po nakakasalamat na buong pamilya sa Hagonoy Heritage Society sa pamumuno ng ating Architect President Josefino Bautista at ganoon din po ang ating PIASCO Tourism Office ng Bulacan Government. Salamat po sa inyo pag-sponsor ng gawain ito ngayong hapon. At ito po isang malaking pagpapala sa amin. Ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo ang ibang naging achievements ng aming father, Pablo J. Victoria. Gusto po niya parating may J kasi kami daw po, mga Victoria, direct descendants ng ating national hero, Emilio Jacinto. At ngayon po, bakit sa medyo itong book na ito, gusto ko ipashare sa inyo ang kanyang buhay bilang family man, scholar, art educator, artist, and humanist. Ito po yung sinulat ni Dr. Paul Zaparalla na naging napakalaki na kaibigan ng aming ama, and he knows it professionally and personally. He is an art critic and news editor, and then also art writer. At sinulat din po niya ang sa kanyang libro, Victoria, Art Educator Victoria as Painter. Ito binakalagay din po sa exhibit natin dito. At gusto ko ipalam din sa inyo na bilang isang family man, ang aming po ama ay isang very devoted one, the husband to our mother Mercedes. They were married 47 blessed and peaceful years. Apat po kami, magkakapatid, Bernilio, Vinci, at Renwa. Ako po pinakabunso. At ngayon po yung ako piligran ngayon, pero naniniwala po ako na with the eyes of and plate of my heart, I can see all of you as beautiful persons and children of God. Salamat po. At ngayon po, gusto ko din pakilala sa inyo na siya po yung naging scholar sa UP School of Fine Arts, full scholar, at tapos po siya with highest honors. Naging Fulbright Scholar din naman siya sa Columbia University. Siya po yung kaunang Pilipino na nagtapos sa College of Fine Arts and Industrial Arts in Columbia University in New York. Nagkaroon po siya ng mga 14 medals bilang multi-awarded artist. 14 medals of honor and pins of merit. At binigyan din po siya ng about more than 90 citations in different forms of art, especially as painter and art educator. Bilang art educator naman po, siya po yung nagsilbi bilang head at former faculty member sa Philippine Normal College noong 1960s. At siya po siya naging pioneer po siya ng efforts na mailagay ang ating bansa, Pilipinas, sa World Map of Art bilang kaani po ng International Society for Education through Art.
at nabigyan po siya ng award ng ibang regional and national organizations and institutions. At ganun din po, siya po bilang artist, siya po nakalikha ng more than 2,000 artworks, including 1,300 paintings and more than 500 sketches, including special design projects, kamukha ng museum at theater, mga dinidesign po niya to, at ganun din kasama po dito na dinisign niya ang conceptualized design ng contemporary architecture ng ating sambahan sa Hagonoy United Methodist Church. At hanggang ngayon po, napakaganda pa yung kanyang nilikhang at siya pong nanguna sa fundraising, pagpapagawa, at siya po'y talaga nagpapasalamat sa Lord, at ito po'y na-realize sa tulong po ng lahat ng kaanib at miyembro ng ating iglesia doon. At sa Hagonoy po makikita niyo yung ating contemporary church doon. Naging isang very active members din po siya ng United Methodist Church sa Hagonoy. At kung matatandaan ninyo, bininta po niya dito mural of Jesus Christ that serve as altar in the church. Naging active leader din siya sa Central Church, at ngayon ay siya po yung pinarangalan din bilang aktibong miyembro. Pinagdasal ko siya ng lahat ng obispo at mga miyembro para po sa kanyang nominasyon bilang National Artist Award in Visual Arts and possibly with citation in art education. Kasi sinulong po niya bilang art educator na malagay po ito bilang isang signatura sa elementary, sa secondary at tertiary levels. At siya po itinumisyon ng Department of Education para po mailagay ang art at sining sa ating mga paaralan. At siya po tinataguran ngayon ng lahat ng mga naging kasama niya, mga art teachers, students, and colleagues and peers as the father of modern art education in the Philippines. At kami po nag-request po yun ng prayer na sana po isama niyo sa inyong mga panalangin na siya po at ang Lord, siya po maghari at magkaroon ng magandang pagpapala na siya maging isa sa ating National Artist Award. Hindi lang po sa Hagonoy, sa Bulacan at sa ating Iglesia Metodista. Siya po yung kauna-unahang nominee sa Methodist Church, at ganun din po kung sakali po siya the first national artist. Sa PNU naman po, sila po ating nominating institution. Sabi po ni Dr. Bert Tuga, Presidente ng PNU, ay siya po kung sakali mabigyan po ng award, siya po yung pangalawa na maging national artist mula sa PNU. Ang una po si Dr. Severino Montano, na naging sinulong po niya ang theater, arts, and dancing. At ngayon din po ay papakita namin sa inyo ang isang video para malaman po nyo kung may naging achievements. At the same time, ang kanyang mga ibang mga artwork na nasa inyo, nakita nyo sa paligid na ito. Kaya lamang po ay kami po napapaumanin na hindi namin madadala yung mga original artworks niya. So, ang father po namin, ay kung kilala niyo siya bilang artist, gusto po niya pagka-meron siyang solo art exhibit. Ang most talaga po mga original artworks. Hindi po namin madala yung mga artworks namin sa Amerika, at ganun po sa mga kaibigan namin sa Manila, sa Quezon City, at sa iba't ibang panig ng Pilipinas na talagang nagtaguyod ng kanyang mga paintings. At isa po din, isang study din po na gusto namin ipaalam sa inyo, yung aming pong family house in Parañaque ay nasunog noong 1989. Kaya marami
ng mga paintings ng father ko, pati statue niya ay nasama po sa sunog. At ang isa pong napakalaking milagro ay makikita yung painting ni Jesus Christ. Ang painting ko ni Jesus Christ ay pininta niya at sa lahat ng mga paintings niya na nakasama sa sunog of more than about siguro mga almost more than 100 po na sunog. That was the only painting that was recovered outside the fence ng aming bahay. At isa pong miracle painting na tinaturo na ito po yung wedding picture sa amin ni June at hindi po namin malaman kung sino po naglabas sa bakod namin. At isa lang po isang very clear message that in this earthly life, we can lose everything, but not the love of Christ and our Lord Jesus Christ, who will be our Savior, who will give us eternal life. At ngayon po papakita namin sa inyo isang video na pinroduce ng aming natin si Paul Christian at makita ko niyo din ang ibang mga artworks niya at achievements with music Amazing Grace. Maraming salamat po sa inyo. Pagkano at natutuwa po kami kasama kayo sa hapong ito at napakalaking pagpala sa aming Victoria family. Maraming po salamat. And God bless you. Magiba. Thank you so much po. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Muli po ako po si Binibining Nikki Di Magiba, ang kinatawan po ng ating pangalawang punong lalawigan, ang ating pong Vice Governor Alex Castro. Ang ating pong Vice-Gobernador ay lubos po ang pasasalamat sa inyong paanyaya na maging bahagi po ng napakaganda at importanteng araw po na ito. Ngunit siya din po ay humihingi ng paumanhin sapagkat ang ating pong Vice-Gobernador ay may inaksyonan naman po sa ibang bahagi po ng ating lalawigan. Pero hindi naman po tayo nakakalimutan ng ating Vice-Gobernador, kaya naman po ako po muna ang kasama ninyo para sa hapon na ito. At sana po ay okay lang po yan sa inyo. Ayan, bago po ang lahat, nais ko lamang po magbigay ng aking pagbati. Siyempre po sa ating Governor Daniel R. Fernando at sa kasama po natin ngayon ang head po ng Governor's Office, si Attorney Nikki Coronel. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat po. Palakpakan din po natin si Mrs. Rowella Victoria at ang Rivera family. Siyempre po si Architect Josefina Bautista. Palakpakan po natin. Hello po naman. Si Bishop Siriaco Francisco. Magandang hapon po. Mrs. Valen Sebastian. Hello po. At si Dr. Sylvia Joaquin. Magandang hapon po. Ayan, ang ating pong Vice-Gobernador ay nagpadala po sa akin ng mensahe at sana po ay hayaan po ninyo ako na basahin ito para sa inyo. Ako po si Vice Governor Alex Castro, ang inyong lingkod at malugod na nagpapasalamat po ang aking ipinapaabot sa lahat ng mga tagapagtaguyod at tagapagmasiwa ng palatuntunan ito upang muli nating isabuhay at gunitain ang isang dakilang Bulacemyo sa larangan ng sining. Sa mga pamilya at kamag-anak ng ating tampok na alagad ng sining na naririto ngayon, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at pagbabahagi ng galing, husay at talino ng inyong minamahal sa buhay. Sa ating exhibit na ito ay lubos po nating makikilala ang buhay at pagkatao ni Pablo J. Victoria, isa sa mga ginagalang at premyadong pintor at tagapagturo ng sining sa Pilipinas. Wala pa po akong 1-year-old nang siya ay pumanaw. Ngunit ang kanyang legasiya at pamana sa ating mga Bulakenyo ay buhay na buhay sa kanyang mga obra. Dahil sa kanyang husay at galing, ay tinagurian siya ng kanyang mga kasamahan bilang ama ng modern art education sa Pilipinas.
Nagmula sa Hagonoy, siya ay isang guro at maestro na nagtataglay ng tunay na katangian ng isang Bulakenyo na malikhain at maparaan upang makadiskubre ng mga bagong at makabulughang estilo sa pagtitinda. Sinubukan din niya ang mga makabagong materyales na lubos na nakakapagpasaya sa kanya. Ngayong araw, ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Daniel R. Fernando kasama ng inyong lingkod ay marapat lamang nakilalanin ang ambag at dakilang kontribusyon ni Pablo J. Victoria sa larangan ng sining sa ating bansa sa pamamagitan ng exhibit na ito. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay na rin ng dakilang lahing Bulakenyo kanyang pinagmulan. Maaari po ba natin siyang palakpakan? Muli po ang aking taus-pusong pakiisa sa lahat, naway maging inspirasyon sa lahat ng mga Bulakenyo, lalo na sa ating mga kabataan, ang kasaysayan ni Pablo J. Victoria. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating dakilang lalawigan ng Bulacan. Iyan po ang mensahe ng ating Vice-Gobernador Alex Castro. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang founder ng Hagonoy Heritage Society, nakasamahan ko, si Architect Josefina Bautista. Palakpakan mo naman. Magandang hapon po. At, sabi ko yun. Actually po, ang maraming hirap at ginawa para na tumulong sa pamilya Victoria ay si Ginang Balen Sebastian. So, pwede po bang palakpakan natin sila? Kasi po, post-pandemic tayo ngayon. Dapat, sabi ko nga, dapat ang Hagonoy Art Group nandito. Pero ang Hagonoy Art Group po, mula nung mag-pandemic, hindi pa nakikita-kita, hindi pa nagpupulong, hindi pa nagkakausap-usap. Meron pa po kaming lungkot dahil noong pong kasagsagan ng pandemic, ang aming Pangulo na si Kaloy Pangilinan ay binawian ng buhay. So, sa totoo lang po, kung si Kaloy buhay, dapat siya yung nangunguna para sa sa okasyon na to. At salamat kay Balen, kasi po naka-base na po ako sa Quezon City. So, nagtatawagan na lang kaming dalawa. Pero I'm sure ang Hagonoy Heritage Society ay sumusuporta at actually, preparation ng letter, sila naman ang gumawa sa Hagonoy nito. So, sino nga ba si Pablo Victoria? Yung pong si Pablo Victoria, una kong narinig nung si Ginoong Andrew de Guzman ay may project sa Pulilan na ginawa ang portrait, tama ba yun? Portrait ng mga maestro ng sining ng Bulacan. At isa po doon, si Pablo Victoria. At natutuwa ako, 7 yata yun or 8, I cannot remember anymore. 2 po doon, taga-Hagonoy. Yung isa, si Ginoong Zenon Rivera. Then tapos, ako naman ang mga kaibigan ko, nandyan po, ayan, si Andrew, please. si Dan Rodriguez, isa ding visual artist, si Doktora, at si Doktora Sylvia Joaquin, at si Ate Ruth Hiron na isang traditional artist. Personal po silang tinawagan para umattend sa event na to. So doon ko po nakilala si Ginoong Pablo Victoria. So unang sumaksak sa isip ko, isa siya ang father of the Philippine Modern Art ng Pilipinas. Kasi nung time na yon, pinag-uusapan na ng mga artists
Kasi naging dekano siya ng University of the East, ng College of Fine Arts. So, nung time po na yun, na-intriga ako sa kanya. Then one time, sister ko dumating, may dalang book. Hindi niya binuklat yung book. Basta nakita niya yung cover nakalagay Victoria. So binili niya daw without looking kung ano yung nasa loob. Tapos binigay sa akin. Ang akala niya Italian or European artist. So pagbuklas ko, oh my God, Pablo Victoria to, taga-Haguno ito. Yan po yung istorya ng book. Yung book ko na ilang buwan na rin po nawala sa akin. Yun po yun, nabasa ko talaga yung detalye kung paano niya tinulungan ang education, art education ng Pilipinas. At sa tingin ko po, hindi lang yung mga visual artists ang dapat magbigay ng hugay kay Ginoong Victoria. Dapat yung ating Department of Education, bigyan din siya ng parangal. Kasi malaking bahagi ng ambag niya sa sining doon sa sa pagpapaunlad ng curriculum ng art education natin. Nandun lahat sa libro yon. Ang galing-galing na nung nag-compile. Talagang lahat ng appendices, indexes, nakalagay doon. Sorry po, ma'am, kasi hindi ko na-review yung book. Nabasa ko yung book na yan many years ago, right after nung mabili yung book. Then, siguro dapat ni-review ko, pero hindi ko na-review dahil iniwan ko kinabalin yung book para mabasa ng lahat. So, ngayon pa lang naman po nag-uumpisa yung pag-nominate natin. Hindi pa naman natin na-nominate. Hopefully po, sa mga tao na nandito, humanap pa tayo ng mga grupo na tutulong sa atin para mas strengthen natin yung nomination natin. At kung ano pa po yung kailangan natin, na alam ko po kasi pag mag-nominate tayo, di ba? Sako-sako daw yung sako-sako daw yung mga attachment para re-reviewin ng jury of expert. Ganun ka. Kaya ang tagal ng pagpili, no? Yun yatang first selections, about 6 months bago nila matapos yun, bago magkaroon ng second selection. At dahil po dito, sana tulong-tulong tayong manalangin, no? Kasama ng ating yung ating provincial pahako para magkaroon ng katuparan. Sa ngayon po, ang alam ko sa visual arts, dalawa na ang ating national artist. Tama ba ako sa national arts? Si Jose Hoya and Guillermo Tolentino sa sculpture. Pero pagdating sa panitikan, marami rin tayong national artist. So, dapat po proud tayo, di ba? Lahat tayo proud tayo. Galing pala tayo sa mga magagaling na manlilikha ng sining. Yung magagaling halos nandito sa Bulacan. Yun lang po masasabi ko. At mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Bulakenyo. At syempre, yung alaala ni Maestro Pablo Victoria, Pablo Jacinto Victoria, sana po maikalat natin sa lahat ng Bulakenyo. So ngayon kagaya po ng sabi ko, in-invite ko itong mga kasama kong, we call ourselves cultural workers at mga alagad ng sining, para bukod sa ating mga taga-Hagunoy, meron tayong ibang tao na magpapakilala ano ba ang nagawa para sa sining, para sa kabataan ng isang Maestro Pablo Jacinto Victoria. Yun lamang po at magandang hapon. Kasi po, nilapit ko po sa LGU Hagunoy ay magkaroon po ng pagkilala o yung sa Sangguniang Bayan. Ang sabi po sa akin last Wednesday, talaga pong tinatrabaho ko, kumbaga double time ako.
Pero gusto ko pong tinatawag ako Simply Mother Leader. Kaya po, yun po. Kulang po kami sa supporting paper para magbaba. Kasi kailangan po yun eh. Sa 2025 pa po malalaman yun. Pero yung mga requirements po, nakausap ko na po yung sa tourism doon. Eh, sana po yung dito sa ano po ni Vice Governor Alex Caso, baka po may magawa. Kasi po, ano natin yun eh, pride po, magiging proud po tayo na tayong mga tagahat po ni Atty. Miggy, na meron tayong nagawa para sa ating kababayan na nagbigay ng ambag para sa edukasyon, sa lahat ng aspeto ng arts. So sana po, kamukha po ni Andrew, nakagawa na po siya, so saludo po ako. Yung basta daw po cultural worker ka, sabi nga po, kami po nila para Silvia. Eh, talagang lumalakad po kami with or without financial support na ano. Yun po, alam po ninyo, lumapit kami, nagbigay lang po kami ng invitation, ng ano. Pero ang higit po sa lahat, bilang ako isang cultural worker at simpleng mother leader, eh lagi ko po dinidiin na lugar ko po sila sa Rizal. So, sana po doon matulungan ninyo kami na magawa ng paraan na i-supporting papers na yun eh matanggap ng Pamilya Victoria. Yun lang po at maraming salamat po. Ngayon naman po, mga 4 minutes lang po para po bigyan po natin ng panahon na panoorin yung pong para kay Pablo Victoria na hinihanda po ng kanyang mga anak at mga apo. Maraming salamat po. Doon po nagtatapos ang ating pelikula kahit wala kayong bayad sa ticket. Pero po na lilibutin ninyo at makita ninyo ang mga Pablo Victoria. May salamat po kay attorney at saka kay Vice Governor. At sana po yung panawagan ko na tulungan ninyo kami. Paano po ang gagawin namin? Pwede po ako umupo para mapag-usapan. Maraming salamat po. Vice ko pa lang siya. Sa Pinoy yun. Sa Pinoy yun.